Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Ito na naman po ulit tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, God's Word. Today po is January 18, 2025 is Saturday. Sabado po ngayon. Sabado po tayo ngayon. Ngayon, ang magiging pag-aaral natin ay mag-a-advance po tayo ng isang araw. Ang ating ibanghelyong pag-aaralan sa gabing ito ay ang ebanghelyo para sa araw ng bukas, January 19, 2025, Sunday po. Sunday Gospel ang ating babasahin. Sunday Gospel ang ating pag-aaralan. May dahilan po dyan. Malaman nyo mamaya. Okay. Bago po tayo magsimula, katulad ng dati, tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun po, maraming salamat po muli sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin bago tayo tuluyan talagang magsimula. So, share screen po ako. Ano ang ating ibanghelyong pag-uusapan? Katulad nga ng nasabi ko, ito po ay ang ebanghelyo para sa araw ng bukas, January 19, 2025, araw po ng Sunday. Sunday Gospel po tayo. Share screen po ako para ipakita sa inyo ang ebanghelyo para sa araw ng bukas na ating pag-aaralan at magiging tema ng aking sharing o pagbabahagi. Ito po iyon. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 2, mga talata 41 hanggang 52. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Pabori sa iyo, Panginoong Hesukristo. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo."
Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila sa pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po tayo. So yun po ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Kung bakit yun ang ebanghelyo para sa araw ng bukas, alam niyo po ba na sa ating katolikong kalendaryo, ayon sa ating katolikong kalendaryo, ang ika-19 ng Enero sa taong ito, araw po yun bukas, linggo, yun po ay kapistahan ng Panginoong Hesus bilang ang banal na sanggol o bata. Santo Niño. Feast o Santo Niño po. Tomorrow, January 19, 2025. Linggo din po ito ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. So, it's a Sunday prayer event para ang mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo ay magkaisa. Siguro magandang pag-usapan, pagpunto ng pagkakaisa ang usapan, kung saan tayo magkakatulad. Iba-iba man ang ating relihiyon, kung ang ating pinapanginoon ay si Jesus, kung ang ating Diyos si Jesus, ay si Jesus, common po yun. Magiging common po iyon sa atin. Christ is our King, Christ is our Lord. So, doon po tayo sana magsimula nang sa ganun lumawak ang ating unawaan sa isa't isa at respeto. May ikukwento po ako sa inyo na isang tunay na pangyayari sa akin sa panahon ng kabataan ko. Totoo po ito. May kapitbahay po kaming kababata ko na iba ang relihiyon sa akin. Muli, Katoliko po ako. Yung kababata ko pong ito, okay, we are playmates, we are friends nung bata po kami. Isa po naman siyang Protestant Christian. Protestant Christian naman po siya, samantalang ako'y Katoliko. Mas matanda siya sa akin ng mga 2 o 3 taon siguro, pero di ko na po kasi masiguro pero sigurado po ang mga 7 o 8 years old po ako noon. Naalala ko, medyo ang edad ko at ang tanda niya sa akin. Minsan, sa isang usapang bata, usapang magkalaro, nasabi ko sa kanya, Noy, nickname niya yung Noy. Nickname niya is Noy Noy. So usually I called him Noy from his nickname Noy Noy. Nonoy, sorry, Nonoy. Okay. Noy, sabi ko sa kanya, Noy, hawak ng batang Santo Niño ang mundo. Hindi ko na po maalala kung bakit doon napunta usapan namin. Basta sabi ko sa kanya, Noy, hawak ng batang Santo Niño ang mundo. Alam niyo po nangyari, tumawa siya. Tumawa siya. At habang tumatawa, sabi niya sa akin, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang mundo, sabi niya sa akin, ang mundo umiikot sa araw at may dinadaanan na ang tawag ay orbit, sabi niya sa akin. Hindi totoo yun na ang Santo Niño hawak ang mundo. Ang mundo umiikot sa araw, okay?
at may dinadaanang ang tawag ay orbit. Pagkasabi niya sa akin noon at tumatawa siya, umiyak ako. Umiyak ako. Umiyak talaga ako. Hindi sa pag-iisip na insulto ako o napahiya kung bakit ako umiyak. Kasi buo sa isip ko, totoo yung sinabi ko. Hawak ng Santo Niño ang mundo. Hawak ng Batang Yesus ang mundo. Ang problema, kung bakit ako naiyak, ang problema, hindi ko alam kung paano ipagtatanggol yung pinaniniwalaan kong yun nung bata ako. Ngayon, matanda na ako, na-realize ko, di ba? Na-realize ko, tama naman siya eh. Tama naman siya. At mali rin naman siya para sabihin na hindi totoo ang sinabi ko. Tama siya sa punto ng agham o siyensya. Okay? Kung pag-uusapan natin ay space science, yun naman sinasabi ng mga libro. Umiikot ang mga planeta ng universe natin sa araw, dumadaan sa isang daan ng tinatawag na orbit. Tama siya sa punto ng agham o siyensya. Pero, mali din naman siya sa punto ng teolohiya at filosofiya. Mali po siya para sabihin na hindi hawak ni Jesus ang mundo. Kahit ang pangyayari sa science o siyensya, hawak pa rin ni Jesus yun. Pinapangyari pa rin ni Jesus yun. Kung walang Diyos, baka nagkabanggaan ng mga planeta at matagal na tayong wala. Okay. Tama siya sa punto ng agham o siyensya o may ikot ang mundo sa araw, dumadaan sa isang daan ang tinatawag na orbit kasama ang ibang planeta tulad ng Venus, Mercury, Mars. Alam po natin yan. Tama siya sa punto ng agham o siyensya, pero mali siya para sabihin na hindi hawak ni Jesus ang mundo. Mali siya sa punto ng teolohiya at filosofiya. Bata ako. Iniyakan ko talaga yun. Iniyakan ko ang isang katotohanan na pinaniniwalaan ko noon ng todo na totoo, ngunit ang nangyari, hindi ko na kayanang ipagtanggol dahil sa kakapusan ng kaalaman, ignorance, okay, at kakulangan ng maturity, dulot ng pagiging bata. Pagkalipas sa maraming taon, wala na kaming naging ugnayan ni Noy. Mula San Mateo Rizal kasi, kung saan kami naninirahan, lumipat sila ng tirahan sa Laguna. So, nagkahiwalay kami ng landas. Ngayon, alam niyo po, dahil sa Facebook, nagkaroon kami uli ng ugnayan. Okay? Pinasasalamatan niya ang ina ko. Naging Facebook friends niya ang nanay ko. Facebook friend niya ang nanay ko. Mare, sinearch niya ang pangalan ng nanay ko at nakita niya. Tapos, sa pagko-comment ko sa mga post ng nanay ko, at pagko-comment niya sa post ng nanay ko, pagko-comment ko sa post ng nanay ko, pagko-comment ko sa pagko-comment niya sa post ng nanay ko, yun, natandaan ko yung kanyang apelyido at natandaan ko yung kanyang name, yung kanyang first name. So, sabi niya, pinasasalamatan niya ang nanay ko, pinasasalamatan niya ang ina ko. Sabi niya, tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa nanay ko dahil sa nangyari sa kanyang edukasyon. Okay. Message niya po sa akin yun sa Facebook Messenger. Hindi ko na po dedetalyehin kung anong tulong ang ginawa ng nanay ko sa kanya. Si Nonoy o si Noy, kung tawagin ko, naging pastor. Naging pastor po siya. At naging guro na rin ngayon sa isang Protestant Christian school.
So, teacher na po si Nonoy, si Pastor Noy, teacher na po siya at pastor na rin siya. Teacher siya sa isang Protestant Christian school at isa na rin po siyang pastor. Tapos, minsan sa usapan namin, sabi ko sa kanya, hindi ko hindi ko nakalimutang pangyayari sa aming dalawa. Sabi ko, naalala mo, Pastor, nung mga bata pa tayo at sinabi ko sa yung hawak ng Santo Niño ang mundo. Sinabi ko yung buong kwento kung paano niya sinagot yun. Sinabi ko kung paano siya tumawa. At sinabi ko kung paano ako umiyak. Tapos sabi ko, o di ba Pastor, tama ako. Hawak ni Jesus ang mundo. Nasa mga kamay ni Jesus ang lahat ng pangyayari at mangyayari sa sanlibutan, sa mundo. Hindi na po siya nakasagot. Hindi na po siya sumagot. Hindi na po siya nakasagot. Iniba niya na po ang tema ng usapan. Sa usapan, na pag-usapan na mas matanda siya sa akin. Alam ko pong naintindihan niya. Alam ko pong naintindihan niya yung sinabi ko. O di ba, Pastor, tama ako. Hawak ni Jesus ang mundo. Nasa mga kamay niya ang lahat ng pangyayari at mangyayari sa mundo. Hindi na siya nakasagot. Iniba niya na po ang tema ng usapan. Alam ko pong naintindihan niya kasi. Okay. At sa akin naman, hindi ko na kailangang i-push ng i-push para sabihin tama ako at naging mali siya. Alam kong naintindihan niya. Hindi siya pastor at hindi siya teacher for nothing. Hindi siya pastor at teacher for nothing. Alam ko din naman pong matalino siya. Hindi ko rin po ito ikwinento sa inyo. Hindi ko rin naman po ito sinasabi sa inyo para hiyain siya. Okay? The point is, ito po ang lesson. Sa panahon ng ating kabataan, may mga pinaniniwalaan tayong buong buo sa loob natin. Naniniwala tayo bilang totoo. Basta naniniwala tayo. Kahit hindi natin kayang ipagtanggol. Basta we believe. Dahil maaaring naging turo ng ating mga magulang. At kapag alam niyo naman ng mga magulang, pag sinabi ng magulang yan, paniniwalaan yan. Lalo na rin pag sinabi ng isang guro, yung pinaniniwalaan mo. Kung minsan mag-aaway pa kayo ng nanay at tatay mo dahil sasabihin mo, eto po ang sabi ni teacher eh. Tapos iba naman ang sinasabi mo, nanay o tatay. Pinaniniwalaan natin ng matindi ang sinasabi ng mga matatanda, ng ating mga magulang at ng ating mga guro. Maring turo ng ating mga magulang, turo ng ating mga guro, yung ating pinaniniwalaan. At buong buo sa loob natin, pinaniniwalaan natin yon. Sa spiritualidad, maring turo ng ating mga pastor, at yun nga, turo ng mga guro o sino mang namumuno sa simbahang ating kinabibilangan. Ang problema, ang mga paniniwalang ito, dahil nga bata tayo, kulang sa maturity, kulang pa sa enough knowledge o kaalaman, hindi natin maipagtanggol. Pero pinaniniwalaan natin, naiiyak na lang tayo kapag kinokontra tayo ng iba dun sa ating pinaniniwalaan. Yung problemang paniniwalang hindi natin maipagtanggol dahil sa kakulangan ng kaalaman at kakulangan din ng pagsasaliksik. Di ka nagbabasa, you don't read, you don't try to understand your faith. So, ito, hindi na yata nagiging tama kung basta na lang natin paniniwalaan ng isang bagay. Dahil what? Usually, yung nagsasalita kasi convincing.
Or usually, kasi yung nagsasalita, the person explaining is articulate or eloquent, di ba? Hindi yata nagiging tama na yun, na basta na lang natin paniwalaan dahil convincing, articulate, eloquent. Hindi yun ang basihan upang paniwalaan ang isang bagay, kundi paniniwalaan mo yan, bunga ng iyong paghahangad pa upang malaman talaga kung anong totoo. Magsasaliksik ka. Sa huling bahagi po ng Ebanghelyo, sa paglaki ni Jesus, ano pong nangyari? Sabi, naging masunurin si Jesus sa kanyang mga magulang. Naging masunurin si Jesus sa kanyang mga magulang. Ito po yung last portion ng ating Ebanghelyong pinag-aaralan at binasa sa inyo, aking binasa sa inyo. At sabi, at lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yan po ang nakalagay sa talata 51 at 52. Basahin ko po ng buo. Si Jesus ay sumama sa kanila, sa kanyang mga magulang, kay Jose at kay Maria pauwi sa Nazaret, at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Dalawang bagay na malaking hamon sa atin ng Ebanghelyong binasa. Sa huling bahagi, dapat tayong umunlad ng karunungan at maging kalugod-lugod sa Diyos. Umunlad ang karunungan, isa, at maging kalugod-lugod sa Diyos, dalawa. Pwedeng maging marunong, ngunit hindi naman kalugod-lugod ang buhay sa mata ng Diyos. Marunong pero disobedient. Marunong pero disobedient. Meron pong ganun. Malaki ang ulo, mayabang. Baka nga dahil tingin sa sarili marunong o tingin sa sarili matalino. Yung pagtingin na tayo magaling, tayo matalino, tayo marunong, nagiging dahilan para tayo yumabang. At kung tayo mayabang, marami tayong di sinusunod. Nagiging disobedient tayo. Hamon sa atin yan. Hamon sa atin yan ng Ebanghelyo. Sabi, hindi lang katawan at karunungan ng kailangang paunlarin, kundi ang uri din ng pamumuhay upang maging kaluguran sa Diyos. Hindi pwedeng basta matalino marunong, pero ang buhay mo naman ay madilim. Ang buhay mo naman ay hindi nakakalugod sa Diyos. Yan ang dapat nating pagsumikapan. Sabi si Jesus, lumaki sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Hamon yan sa atin. Hindi lang katawan at karunungan muli ang kailangang paunlarin, kundi ang uri din ng pamumuhay upang tunay na maging kaluguran sa mata ng Diyos. Hindi po ako bilib sa mga taong bilib sa mga taong matatalino nga. Yung hindi mo matalo sa anumang usapan, hindi mo matalo sa anumang debate, pero puro isip na lang ang pinaiiral. Ang pananampalataya po natin ay hindi isang mental Olympics. Diba sa Olympics, malalaki yung katawan ng atleta. Hindi dapat parang ganun din ang utak natin at pag-iisip. Malaki, pero wala namang puso. Puro isip na lang ang pinaiiral, nawawalan ng puso.
Kapag puro isip ang ginagamit, nawawala talaga ang napakaraming mahalagang bagay. Nawawala ang maraming mahalagang bagay katulad ng humility, pagpapakumbaba, kapag puro isip ang ginamit. Sabi dun sa aklat, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, in other words, even if I speak with full wisdom like angels, but have not love, I am nothing. And even if I deliver myself to be burned as a sacrifice, but have not love, I am nothing. Alala niyo po yun, nasa, nasa aklat, nasulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, nakalagay po yun doon, yung perfect love. Pero, ito naman po, kapag puro puso naman, puro puso ang ginamit, maaari naman tayong maligaw dulot ng kawalang karunungan o kamangmangan, ignorance. Ignorance of the gospel is ignorance of God, sabi ng isang santo. Sabi naman ng isang magulang sa kanyang anak, nagmahal ka lang, naging tanga ka na. Nagmahal ka lang, naging hangal ka na. So, ano ibig sabihin? Mahal ko eh. Mahal ko mahal ko pa. Kaya ginagastusan ko. Kahit obvious na pineperahan ka lang. Nagmahal ka, pero naging tanga ka. Naging hangal ka. Kahit totoo na nakikita mo. Malinaw na sa mata mo. Niloloko ka na. Tuloy ka pa rin. Naging tanga ka. Naging hangal ka. Nagmahal ka lang. So finally, what I am saying is, make it balance. Balanse. Balanse ang isip at puso. Huwag dahil sa kahangalan, mamanipula ka. Huwag dahil sa kahangalan, sa ignorance, mamanipula ka, makontrol ka ng ibang tao. Ang puso, pairalin mo rin. Matters of the heart will always matter. Totoo yan. Hindi puro isip, pairalin din ng puso. Pero hindi rin puro puso na hindi nag-iisip. Okay? Balanse. Matters of the heart will always matter. Pero wag mong dahil sa iyong kahangalan, ignorance, mamanipula ka at makontrol ng ibang tao. Don't make your heart be the reason for your ignorance. Huwag mong pababayaan na lukuhin ka ng marami at iba't ibang tao dahil sa kabutihan ng iyong puso. Intindihan niyo po sana yung sinabi ko. Huwag mong pabayaan na lokohin ka ng ibang tao, ng maraming tao, dahil sa kabutihan ng iyong puso. Kabutihan ng puso ang sinasamantala ng maraming manloloko. Para mas malinaw na malinaw, ito po ang example. Kapag araw ng patay, sa sementeryo nandun tayo. May mga lalakad-lakad, nakasutana, lalakad-lakad, nakapolot kurbata, sasabihin pastor, o sasabihin pari siya dahil nakasutana, tapos walang sisingilin, nag-o-offer ng ipagdarasal po natin ng kaluluwa ng inyong yumao. Pagdadarasal po natin ng kaluluwa ni nanay at tatay inyo. Wala po akong sisingilin, love offering lang po. Parang donation, love offering, kanilang tawag. So, kamukat-mukat mo, hindi naman pala totoong pari. Kamukat-mukat mo, hindi naman pala totoong pastor. Dahil sa kabutihan ng iyong puso, huwag mong pababayaan na lokohin ka ng ibang tao. Ganon din sa loob ng simbahan, madalas may lalapit sa iyo,
may kopya ng reseta, kamukat-mukat mo, hindi totoo yung reseta. Nangyari na po sa akin yan. Nangyari na po sa akin yan. Sabi ko, bibili natin yung gamot, tapos pupunta tayo ng ospital. Pupuntahan natin yung naka-ospital mong anak. Anak pa ang pakilala niya. Kailangan daw ng gamot ng anak niya. Pupunta tayo ng mercury drug, bibili tayo ng gamot, pupunta tayo sa ospital. Naniniguro din kasi ako. Napakalaking halaga po kasi nung nalikom doon sa aming community, mahigit 3,000. Tapos itong tao lumapit sa akin. Sinabi ko sa community, nagbigay ang community, mahigit 3,000. Alam niyo po, pagdating sa mercury drug, sabi ko, intayin mo ko dito. Bibilin ko yung gamot na nasa reseta, tapos pupunta tayo sa ospital. Halikod ng isip ko, sisiguruhin ko. Sisiguruhin ko na totoo. Pag nakita ko, syempre, makakarating ako doon sa ospital. Makikita ko kung totoo o hindi yung pasyente. Alam niyo po na wala yung tao sa labas ng mercury drug. Nandun sa reseta kung anong ospital. At dun daw naka-confine. Pinuntahan ko yung ospital. Alam niyo po, nung pinagtanong ko dun sa ward, wala pong ganong doktor dito. Nakapirma, nakatatak pangalan, wala pong ganyang doktor dito. At saka ito pong resetang ito, peke. Hindi po kami gumagamit ng ganyang logo kahit parehong pangalan ng ospital. See, kung nagpakatanga ako at nagpakatanga ang community dahil sa kabutihan ng aming puso para tulungan siya, yung pala manluloko. Saan kami pupulutin? Alam nung ginawa ng community dahil nabili na yung gamot. Pinagpalit na lang namin ng ibang goods para pakinabangan ng community. So yan po, balanse. Huwag puro puso. Huwag puro puso. Dahil ang kabutihan ng puso, sinasamantala ng maraming manluloko. Huwag din naman puro isip. Nawawalan ka na ng puso. Nagiging mayabang ka na sa pag-aakalang magaling ka't matalino. Nawawalan ka ng puso. Ang pananampalataya natin, hindi mental Olympics, hindi patalinuhan ang ating usapan sa pananampalataya, kundi kapwa, kabutihan ng puso at marunong na pag-iisip, karunungan, wisdom, wisdom and good heart. Diyan na po natin tapusin. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Sana kahit papano muli nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na mas lalo pang mapag-iisipan, mas lalo pang mapagninilayan. Paalam na po. Magandang gabi sa inyong lahat. Masyado na tayo mababa. Paalam po, paalam.